okay lang, putol lang ang putol. Kaya yun ang sinasabi ko, babaguhin na kung baga sa kwan eh, yung hawakan nasa kanan, ilalagay na ngayon sa kaliwa. Sila na, kanila na yung design na yun. Kaya napakahirap itong mga kwan natin eh, ang kwan ng gobyerno natin eh. Kung gayon, itong intellectual property rights ay ang hadlang habang nagmamatigas tayo laban sa China, tumatanggap ang ating gobyerno ng salapi para punduhan ng mga project. Ipagkukuhan ko lang ito. Noong panahon ni Pinoy, ang Pilipinas ay isa sa pinakamaingat sa pagdating ng pundo mula sa China, maging sa pamumuhunan sa ating bansa. Gaya din ng panahon naman ni Duterte, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sapagkat ang kanyang minaobra upang maging malapit ang Pilipinas sa China. At nagsasabing ang China ay hindi nating kalaban. Sapagkat nung kauupo lang niya, nagpunta si Duterte sa Russia. Hindi na may kung na kung itong bandang huli, may palagay na ako na doon sila nag-usap para hindi mahalata ng China. Kaya nga, napakalihim niyan eh. Isang araw lang, biglang bumelta na dito na sinabi, nagkagulo sa Marawi. Ang balak talaga nila, yung martial law noon sa Mindanao. Ngunit alam natin na ang Russia at China magkaalyado, kaya hindi malayo dito sa Russia naganap ang kanilang pag-usap sa China upang masunod ang plano ng Diktador Marcos na maging bahagi ang Pilipinas sa China. At isa na ito ang panimula nito, yung trade diplomacy. Sa loob ng 6 na taong panunungkulan ni Duterte, ay tumanggap ang Duterte administration ng 28 billion. Dapat, at yung 2 billion, dapat 30 billion yan eh. Yung 2 billion, yan ang isinuhol ng mga inchik kay Duterte. Kaya nga sinabi ko naibenta ang Pilipinas. Upang baliwalain ang desisyon ng UNCLOS na pumapabor sa bansa. Ang laki ng hirap ni ng Pinoy pagkatapos papaboran ng China, pagkatapos sasabihin niya na kaprasong papel na lang na dapat itapon yan. O, gaano kabugok yung putang ina niyan? Pagkatapos iniidolo ninyo, diyan kayo nagkamali ngayon sa akin. Dahil lahat na umidulo sa mga Marcos at saka sa Juan, pag nangitim ang mukha, walang biyaya. Tandaan ninyo yan. Bago magkaroon ng trade diplomacy sa pagitan ng China at Pilipinas, ay tinatag niya ang war on drugs. Pagkatapos pinalalabas niya yung kung sa Marawi, puro drugs. Pagkatapos, isang tambak na pera, kalukuhan yun. O. At yung Dragon War ay marahas upang takutin ang bayan. At sa gayong matakot sa kanya, kung ano man ang ibig niyang gawin, ay walang magtatangkang ahadlang. O. Noong 2018, hinadlang ko ang IMF na. Dahil maraming pinatay yan. Kaya ako na nagsabi sa kanya, sa dami ng pinatay mo, pinapatay mo na walang salang dugo.
tignan lang natin, mangingitim yung magiging unggoy ka, kaya nangitim na yung mukha niya. Kaya itinuring ko ng patay yan. Kaya yung mga lumalabas na Duterte ngayon, puro mga clone yan. At yung tunay na Duterte na sinasabi ko na nangitim ang mukha, nandoon siya sa isang isla sa Tawi-Tawi na walang makakakuan doon. Private na kuan yun, na isla. Gaya yung sa Balising. Di malayong ito ang pinag-usapan sa Russia upang yung ang kuan dahil diyan sa mga kayamanan na yan. Sa kasaysayan ng COVID, muling nagdagdag ang China sa pautang at ang dinagdag ay halos 40% ng 28 billion. Kaya ito naging 40 billion dolyar ang naging utang ni Duterte. Wala nakakaalam ng mga lihim na ito. Upang huwag mahalata ay nilikom ang pondo ng Philippine Health sa pamumuno ni Duque. Noong pa wala ng pondo yan. Kaya lang, pag dumarating kasi yung pondo mula doon sa 1 MDB na napupundahan uli yung PhilHealth. At yung pondo naman ng PhilHealth, yan uli ang ninakaw. Kaya double jeopardy. Double blade yan eh. Pati yung XDR, yung Special Drawing Reserve, na ipinalabas ng IMF noong kasagsagan ng COVID, ay nakinabang din eh. Yung putangin ng Duterte na kaya ang daming pera niyan, ang daming mga mansion niyan. Ang daming may helicopter, may jet yan. Kaya yung utang na 6 trillion kay Pinoy, 6 trillion pesos nung panahon ni Pinoy ay naging 12 plus trillion bago siya umalis sa pamumuno. Kaya tuluyan nagkaroon ng puntos upang bumaliktad kuno sa US. Lalong napalapit sa China, ngunit hindi alam ng bayan na iginigisa tayo sa sarili nating mantika. Sapagkat may pinahiram yung magnanakaw na diktador Marcos sa China. At ito yung isang custodial account na nakalagak sa Belgium at nagkakahalaga ng 40 trillion dolyar na treasury note na siyang utang ng US. Ito yung kinuha na yung puhunan. Kaya naging superpower yan eh. Dahil nga dyan sa custodial account. Kaya tama yung sabi ni Den. Balang araw, ang China magiging superpower din. At magiging marahas. Tayo sa ating galing yung pera. Pero yung ilinagat ni Marcos na yan na 40 trillion dolyar ay hindi yung pag-aari ng Marcos, kundi pag-aari ng inheritance. Patakin mo, naging superpower dahil sa kayaman pagkatapos tayo binubuli. Mula noong naging Pangulo si BBM, ay lumawak ang pag-iindayog ng pendulum upang lumayo sa China. Kasi mahalata na eh. Mahalata yan. Dahil ang gusto talaga ni Marcos, masakop tayo ng China. Kaya ang dami ng mga matatandang China dito eh. Palibasa sa China, pinapatay nila yung matatanda na yan. Ganyan din ang gagawin sa atin. Pag matatanda na rin mga natin dito, papatayin na rin. Kasi akala nila sa bubuksan ko yung Divine Will for Humanity. Banal yun. Divine na. Banal. Bakit ko bubuksan sa mga tarantado na yan? Mga siraulo na yan. At kaya lumayo dahil kinansila ni BBM ang 3 mega project ng China sa bansa. At ang naging dahilan,
ay yung pagkaantala ng mga project, tumaasang tensyon sa West Philippine Sea. Kaya lalo naging masidi ang pagtatanggol sa West Philippine Sea at lalo lumakas din ang boses ng bayan laban sa China. Kaya hindi na nila alam ang gagawin nila. Subalit, hindi yan ang tunay na larawan. Kaya ang sinasabi ko. Yun ay senaryo lang yung away-away. Ang ayuda mula sa China ay lalo lumalaki kumpara sa Duterte administrasyon. At muling hinimok ng China ang BBM administration sa pamamagitan ng pagpapautang ng China Exim Bank, Export-Import Bank. At ang unang pinautang ay nagkakahalaga ng $200 million para sa Build Better More o BBM nga naman. At may parating pa. Kaya nahuli ko ito dahil doon sa kay Ka Anton na lalabas na daw ang mga pera. Salamat. Kaya nga natatawa ako parang luro din. Natataranta na kasi yung mga inchik dito. Alam nila palalayasin ko lahat ng mga inchik dito. Huwag ninyong sabihin na hindi kayo palalayasin. Putang yan nyo. Mantakin mo, pati Akutsaba, pati mga kongres. Kung may kaguluhan sa West Philippine Sea, doon nagpapalabas ng pera mula sa China. Kaya unti-unti tayong minamaniobra ni BBM at ng BBM administrasyon tungo sa mas piling-pili at mas opportunistang pakikitungo sa China. Hindi kasi siya makapalag na hindi na niya alam ang gagawin Kaya, paano yan ngayon? Recession ng global kwan. Kaya, ang nangyayari, itong administrasyon na ito ay parang tumutulay sa alambre. Kaya ang China naging marahas sa kanilang patutungo sa West Philippine Sea. Lalo na recession na ang buong mundo. Kaya nagpupumilit na makakuha ng pera yan. Palibasa, ang ibig ng bayan ay panindigan ang ating soberanya. Ngunit, nangangailangan naman tayo ng pondo para sa mga instruktura gaya ng mga kalsada, tulay, at sa mga power plant. Sa practical na pananaw at solusyon ay hindi itong isang ideolohiya sapagkat hindi ito ang nagmamaniobra kundi yung mga namumuno. Kaya nga, hindi na nila alam ang gagawin nila dahil nga dyan sa mga ginagawa nila sa atin. Ngayon. Kaya nga, yung pagpapalabas nila ng pera, ng polymer, makikita mo, may logo doon ng Hong Kong Shanghai Bank. Bakit may logo ang Hong Kong Shanghai Bank? Iyan panligaw yan. Upang sabihin nila, yun ang nagpapalabas. Natuklasan ko dito sa China Export-Import Bank nila, Exim Bank nila. Sa pamamagitan ng Central Bank of China. Kaya linuloko tayo. Lahat na yan ginagawa upang huwag natin pakinabangan. Yan, divine wealth for humanity. Kaya nagpunta naman dito yung utang inang po na yan. Yung secretary ng defense tayo ng Amerika. Anong pakialam niya dito? Isip-sipin nyo, wala silang pakialam dito. At yung bongbong na nakaupo dyan, ay wala na dyan sa Malacanang. Nasa Amerika na yan, nakakulong na rin yan. Ito si Trump,
Naghuhugas kamay din ito upang ang mga kwan na yan ay ilagat nila sa malalim na lupa, yung dam, kung tawagin, yung deep underground military base, doon nila linalagak yan para hindi makita. Dahil hahanapin yan eh. Kaya yung sinasabi ko, lahat yan ay mga clone. Oh. At yung kung kay Duterte na sinasabi ninyo na humihingi siya ng asylum sa China, eh, bakit magkukan siya? Oh, bakit hihingi siya ng asylum doon? Ang ang Duterte na nagmula sa China, si Duterte pumunta doon sa Hong Kong, tuloy ng China. At yung naman Duterte na clone, pumunta doon kay Kwan, kay doon sa Hong Kong. Pero siya si Hermogenes Esperon. Oh. Pagkatapos anong ginagawa ni Anyo? Oh. Yan ang mga sinasabi ko. Pagkatapos si Browner, nasaan na? Siya ay Albayate. Mga nakakulong na yan. Oh. Kaya wala tayong magagawa sa mga pinaggagawa ng mga yan eh. Kawawa ang bayan. Sabihin ko sa inyo ito, kawawa ang bayan. Kawawa din tayo. Dahil gustong-gusto nilang agawin ang mga kayamanan dito. Kaya ayan, pinuputol din nila yung pagsasalta ko. Eh hindi naman ninyo ako kayang pigilan kahit anong mangyari. At hindi ko rin bubuksan yan kahit anong mangyari. Kaya nga, yung gumagawa sila ng paraan, nagkakabukingan, pag kinuan naman, ginagawa ko lahat ng paraan para mahadlangan ko din yan. Malaki ng hirap ko dyan. Sinasabi ko sa inyo, napakalaki na ng hirap na ginawa ko dyan. Kaya, itong gumagawa sa akin na meta, sige, kayo mga iglesia, na iniidolo nyo ang kapwa nyo tao, iniidolo ninyo si Manalo, iniidolo ninyo si Duterte, pag nangitim ang mukha ninyo, patay kayo. Sinasabi ko sa kaya sinasabi noon ko pa sinasabi yan. At sinasabi ko din sa mga tao noong pa, ituwid ang sarili. Pero kayo, malaya kayo. Hindi ko kayo alipin. Kaya nga sinasabi ko nga, kung makinig ka, okay. Kung ayaw, okay lang sa akin. Salamat. Kaya ganun lang yan eh. Dahil na pinaggagawa ninyo sa akin. O ngayon, paano yan ngayon? Nagpupumilit kayo mga iglesia na magkaroon ng bahagi. Wala kayong bahagi. Dahil nga sa mga katarantaduhan ninyo. Pinagmamalaki ninyo si Duterte, magnanakaw, o inidulo nyo magnanakaw, o ayan, o. Kaya nga ang laking pera ang nawala sa atin dahil sa mga kwan na yan. Mga politikong magnanakaw na kinakandong ninyo. O, di na kayo nahiya. Nangangaral kayo, pero kinakandong ninyo yung nagsalita na estupido ang Diyos. Ngayon, yung kay Duterte, yung totoo yung kwan na yun, yung kay Las Cañas, dahil yung may nagsabi din sa atin, ang nagsabi ng may kwan sa bundok si Duterte na doon sa farm niya ng manok, may laboratory ng Shabu, ay isang tiga Negros. Na handler niya ng manok. Pero biglang nawala yung tao na yun. Kaya pinapatay niya. O, o sino ngayon ang kwan? Paano ninyo ako makukumbinsi? Hindi ninyo ako kayang kumbinsihin. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Kahit anong mangyari, hindi ninyo ako, maski na Amerika yan, maski na sino yan. O, kaya nga sinasabi ko, yan China, nagpupunta lang sa Pilipinas yan. Pero, bakit? Inaangkin na nila ang Pilipinas, pati yung Palawan. O, kaya nga may mga kwan dito, may mga
makikita tayong mga porselana jar, mga platong porselana.